laban kayo sa mga Duterte, huwag niyong nanaisin na ma-arresto talaga siya. Kasi babatak, malulugi ho kayo dyan. Lugi ho kayo. Okay, magandang araw po sa inyo lahat at welcome ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Okay, nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin ngayon kasi nga dito pa rin tayo sa ICC arrest warrant mga kababayan. Binalita kahapon, anong Sabado mga kababayan ng isang ano ba to? Mainstream media ba tawag natin dito? Rappler mga kababayan. Na kung saan meron na daw arrest warrant laban kay PRRD galing ng ICC mga kababayan. At ito, na-discover natin, naglabas na tayo ng 2 videos patungkol dyan mga kababayan na kung saan hindi kinonfirm ni Attorney Conte na merong arrest warrant. Okay? At ito, pangalawa, habang ini-interview sila mga kababayan, parang lumalabas ngayon, nandoon din yan sa ating isang video, parang lumalabas na either wala talagang nangyaring investigasyon doon sa ICC laban kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan, or yung investigasyon hindi pa natatapos. Okay? Kasi ito, tingnan ninyo. Umalis tayo ng ICC 2019. Okay, naging Pangulo si President Rodrigo Duterte 2016 until 2022. Nag-file si Senator Antonio Trillanes doon sa ICC mga kababayan 2017. Okay? 2017 pa raw. Nag-file siya. Tingnan nyo ha, 2017. So ano na nangyari ngayon? Mula 2017 hanggang ngayon, ano nang nangyari? And then, noong January 22, 2024, naglabas ng statement si Antonio Trillanes, mga kababayan, kung saan sinasabi niya na natapos na raw yung investigasyon at maglalabas na ng arrest warrant yung ICC laban kay PRRD. Ano na ngayon? March 10, 2024. Diba? Ang tagal. Naku, tinalo pa yung Quadcom mga kababayan. Yung Quadcom nga, ilang buwan lang. I think less than 6 months lang yung Quadcom mga kababayan. Meron na silang conclusion na dapat daw kasuhan si former President Rodrigo Duterte. And then, nagsuggest sila doon sa DOJ na imbestigahan. At ano na nangyari? Of course, maintindihan natin kasi bago pa lang sila nag-imbestiga. Yung DOJ mga kababayan, yung sinasabi natin. Pero, yung Congress, yung buong Congress, 3 hours lang mga kababayan, impeach si Sara Duterte. Talo ang ICC kasi nga 3 hours lang, impeach si Sara Duterte, di ba? Talo sila dyan, 3 hours lang. Tapos ang investigasyon. At ito, kasi nga mga kababayan, yung Malacanang, through Yusek Attorney Claire Castro, nananawagan or nagbanta, ano bang tawag natin dito? Nananawagan sa mga supporters ni PRRD na kung saan kung meron talagang arrest warrant, hindi raw dapat mangialam. At nako, mga kababayan, sinagot ito. Niresbakan din ng, nako, I think supporters ito ni former President Rodrigo Duterte. Hindi nga lang umaamin, pero I think supporters ito. Which I believe mga kababayan na ganun din ang sentimento ng taong bayan. Sinagot ito, nagsagutan ito ng mga banta. Okay? Ito, pakinggan natin. Pakinggan na muna. Una natin pakinggan mga kababayan ay si Yusek Claire Castro. Okay? Ito. By the way, paki-like and share mga kababayan ang video natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? And then of course, salamat sa lahat naman kapag-subscribe. Okay? Ito, pakinggan natin. Ito naman din po ang pakiusap natin kung mangyayari po ito. Yung mga tao
ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Sumunod sa batas at Pero pwedeng may gagawin kapag lang hindi labag sa batas, di ba? huwag nang makialam. Ito ang pakiusap ng Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling may lumabas nga na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa ang mga otoridad na pigilan ang anumang posibleng idulot na gulo kung magkaka-arestuhan man. Pero sa ngayon, ayon kay Yusek Castro, wala pang natatanggap na anumang impormasyon ng Malacanang ukol sa umano'y red notice ng Interpol laban kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication tungkol sa red notice at nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ at as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication patungkol siya. Iginiit rin ng Malacanang na nananatili ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Ngunit ayon kay Yusek Castro, kung ang kahilingan ng ICC ay idadaan sa Interpol, walang magagawa ang pamahalaan ng Pilipinas kundi ang sumunod. Handa naman po. Sumunod daw mga kababayan through Interpol. I think in-explain na yan dati ni Yusek hindi pala Executive E.S. Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. Ang law enforcement agencies natin, kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol, ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. Sa ngayon, hindi iniisip ng Malacanang ang posibilidad na pagtakas sa batas ng dating Pangulo. Kasunod ito ng pag-alis patungong Hong Kong ni dating Pangulong Duterte nitong weekend para sa isang Thanksgiving rally. Kasabay ng issue. Anyway, dyan lang muna tayo mga kababayan, ha? Ito, pag-usapan natin mga mabilisan lang. Bago ko ipapakita yung isang video na talagang nire-remind itong mga taong ito na gustong pabagsakin si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi number one, wala talagang jurisdiction yung ICC. Kaya nga sinasabi na dati pa na hindi sila pwedeng mag-imbestiga, hindi pwedeng manghuli, hindi pwedeng maglabas ng arrest warrant, mga kababayan. Okay? At ito, pangalawa, nasasabi natin na mukhang wala talagang nangyayari. Or kung meron man, hindi pa talaga natatapos yung investigasyon, mga kababayan. Kasi nga, paano sila makapag-imbestiga nga in the first place? Hindi nga sila allowed pumunta dito ng Pilipinas para mag-imbestiga. Pwede silang pumunta dito bilang mga turista lamang. Pasyal-pasyal lang naman. Pasyal-pasyal lang. Then, visit sa mga beaches natin. Punta ng Baguio, pwede kasi malamig. Baguio. O saan ba? O punta doon sa Dolomite Beach. Parang ganyan. Pwede naman. O, diba? Pero kung mag-imbestiga, of course, hindi yan pwede. Diba? Okay. Eto. Nire-remind tayo mga supporters. Kaya lang, kaso hindi talaga yan mapipigilan, mga kababayan, na talaga, kung nakikita ng mga tao, kasi nakikita ng, lalo ng mga supporters, mga kababayan, na ito si PRRD, wala talaga itong kasalanan doon sa sinasabi nilang EJK. Okay? Kasi nga, policy niya yan. Wala siyang inutos na kahit hindi man laban yung suspect or criminal, patayin. Wala siyang utos na ganun, mga kababayan. Okay? Kaya lang, hindi yan naiintindihan ng mga taong to. Gusto talaga na ipakulong si Presidente Rodrigo Duterte. At ito, of course, ito yung panawagan ng dalawang to. Okay? Galing ito sa saganang mamamayan. Tingnan natin kung ano yung posibleng mangyayari kapag ginawa nila yung pag-aresto or pag-aresto laban kay PRRD, mga kababayan. Kasi nga, posible nga naman daw na mayroong arrest warrant, confidential nga lang.
Hindi, tinatago nga lang raw kasi raw para hindi magkagulo by the time na arestuhin si PRRD. Kasi kung ginawang public yan, of course, yung mga tao may gagawin. Diba? Kaya confidential daw. Anyat, yung nakikita lang natin yung mga pulis, ang daming pulis na pumuntang Davao, naghanda, may dalang mga gear, mga kababayan. I think hindi yun battle gear, parang yung mga barricade, yung mga ginagamit nila. Yan yung mga nakikita natin ngayon. Okay, so posible talaga. Okay? So if ever talagang merong arrest warrant yung ICC, if ever lang, ito yung panawagan. Ito yung sinasabi ng dalawang to. Ito yung babala. Ito yung babala ng dalawang to, which I think the same yung nasa isip ng mga supporters ni President Rodrigo Duterte ngayon. Ito, pakinggan natin. Sa akin, di ba? Ilabas natin. Ganon? Bagay, pwede, no? Hindi ko nga di makita dyan doon. Kasi una, sabi din ng Malacanang, rumor eh. Pero bakit pinapatulan ng di ba? Tsaka ang dami na nagsalita. Rumor yan. Pero meron ka ng mga reaksyon, di ba? Yun na nga. Ewan ko lang. Sabi ko nga sa'yo, pati si Harry Roque. Si Harry Roque nung nagsalita, kaya tuloy lalong uminit ang usaping ito eh. Hindi kaya si Harry Roque ang may posible. Baka propaganda niya. Ganon. Iwan ko lamang, ano ha? Again, ano ha? Ito na mga kababayan ha. Tingnan yan. Kayo po ang mag-assess. Matatalino naman po kayo at malalalim kayo sa usaping ito. Ano ha? Pero ako yun lang ang personal kong pananaw. No? So, mukhang hindi po ito nakakatulong para hilahin yung pababa ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo, baka sa halip po, makakuha pa po siya ng simpatya. Lalo na kung may actual na pag-aresto mangyayari. Yan ang wag niyong panaginiping mangyari. Kasi kung ako kung laban kayo sa mga Duterte, wag niyong nanaisin na ma-aresto talaga siya. Kasi babatak, malulugi ho kayo. Lugi ho kayo. Lugi, di ba? Kasi ang mga Pilipino, andun tayo sa yung underdog, sa mga kinakawawa, di ba? Baka makinabang yung Lucky Nine. Oo. Di ba? Mag-number 1 pa yung si Philip Salvador. I-reassess nyo po. Baka makalipas ang May 12 elections, Senador Philip Salvador. kung gagawin nyo po yan. Nangingiti po kami, pero seryoso po yung bagay na yan. Kasi Jen, ito naman alam nyo na, lalo na yung mga medyo may edad na, sa eleksyon sa Pilipinas, kung sino yung pinakahuling kinawawa o pinaiyak, siya yung nananalo. Totoo. Diba? Umiyak si Cory, namatay si Noynoy. Namatay si Noynoy, umiyak. Tama. Ano siya, di ba? Kasi yun ang talaga ugaling Pilipino. Si Noynoy din, namatay yung kanyang ina. Di ba? Ang kandidato nila si Marojas eh. Oo nga, diba? Ayun, siya nanalo. Totoo. Rodrigo Duterte, kinawawa, di ba? No, 3% ha? Isang buwan pa ang eleksyon. Sa survey, lagi siya kawawa eh. Lagi. Stop lang muna natin dyan mga kababayan. I think pinag-usapan nila. Kasi, anyway, konektado din naman yan doon sa sinasabi nila. Kasi nga, ito mga kababayan, nagbabala din itong mga taong to, which I think mga kababayan, sinasabi ko, ay the same ng sentimento ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Kung talagang mayroong lalabas na arrest warrant galing ng ICC laban kay PRRD, nako. Naniniwala tayo na yung mga supporters ni PRRD, mga kababayan, ay meron talaga yang gagawin. Kasi in the first place, nakikita ng mga supporters na wala talagang ginawa yang masama. Okay? At the same time, nakikita ng mga tao na yung pulisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon niya bilang Pangulo ay effective talaga at na-appreciate ng mga tao. Kaya nga, tingnan nyo yung nangyari sa Hong Kong last Sunday, mga kababayan. Walang pamimigay ng ayuda yan, ha? Pumunta lang si PRRD, pumunta lang si Sara Duterte, yet yung mga tao, ang dami. Okay? Of course, hindi ko sinasabi na guaranteed na mananalo. Yet,
itong dalawang to, sinasabi lang nila, I think INC ito, kasi ito yung, dito natin nakita una yung announcement ng rally ng INC nang ayaw nila ng impeachment. I believe INC din ito, mga kababayan, itong dalawang to. Hindi lang ako sigurado, comment kayo dyan kung anong totoo. Pero ito, yan yung paniniwala, yan yung pagkakaalam ko, ha? I might be wrong. Okay? Pero again, doon tayo sa sinasabi nila na, yung sinasabi nila, na baka nga raw babawi yung mga tao sa eleksyon. Of course, alam nila na hindi lang sa eleksyon babawi or merong gagawin yung mga tao. Hindi lang nila pwedeng sabihin dyan kasi baka sasabihan sila na nagtatawag ng revolusyon or kahit na ano. Yet kahit anong sabihin pa natin, anong sabihin nila, yung mga tao kusang merong gagawin yan. Lalo na yung mga taga Davao. Okay? Kasi nga iniisip, the same na sentimento, mga kababayan. Okay? At ito lang, no? Ayaw din ni former President Rodrigo Duterte na litisin siya doon sa ibang bansa. Okay? Kung meron talagang arrest warrant na galing dito sa bansa natin, okay lang yan. Walang problema. Okay? Re-respetuhin natin yan. Pero yan, kapag galing na yan sa ICC, nako, ang daming questionable yan. Okay? So, mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong sa tingin nyo dito. Okay? Oh. Kalimutan ko tuloy sabihin ko mga kababayan. Anyway, yan lang yung nakikita natin ngayon. Ito, sinasabi nila na kung napapansin ninyo, ito, agree ako sa sinasabi nila dito kasi kung natatandaan ninyo mga kababayan, di ba? Kinawawa si Vice President Sara Duterte nung una doon sa budget hearing. Dalawang budget hearing yun nangyari sa Congress at sa Senate, mga kababayan. Na kung saan tinulungan nila, pinagtulungan nila si Vice President Sara Duterte doon sa Congress, mga kababayan. At sinagot silang lahat ni Vice President Sara Duterte doon. At doon sa Senate naman, kung natatandaan ninyo, ang kumalaban kay Vice President Sara Duterte ay si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Of course, alam naman natin anong connection ni Risa Hontiveros. Anong political affiliation yan? Mag-comment kayo dyan. Okay? Yun nga, kinawawa siya. And then, nung huli, nung February 5, naglabas sila ng impeachment versus Sara Duterte, mga kababayan, in 3 hours. Okay? And of course, nakikita ng mga tao, kasi nga na-discover ng mga tao, dahil sa binulgar ni Vice President Sara Duterte na ang totoong may ginawang mga kalbulastugan o katarantaduhan ay yun talagang Congress. Kaya nga, ngayon, wala nang naniniwala dyan sa kanilang impeachment trial. Okay, kung napapansin niyo, kung tignan niyo yung mga mainstream media na nagbabalita pa rin ng impeachment trial against Sara Duterte, mga kababayan, ay wala nang nanonood. Kung meron man, ilan lang. I think na-click lang, maling pag-click lang. Diba? Kaya nga naglabas sila ngayon ng bagong issue, itong ICC arrest warrant. Okay? Usually, mga kababayan, kapag nangyayari itong mga ganito, kapag naglalabas sila ng issue, meron niyang ginagawang mga kabulastugan. I-divert nila yan. Of course, alam naman natin kung anong mga nangyayari ngayon sa Supreme Court. Diba? Kung anong mga i-final doon sa Supreme Court. Posible, yung mga yan, ang dahilan kaya naglabas ng issue dito sa ICC arrest warrant, mga kababayan. Okay? And of course, yan nga, sinasabi natin na kinawawa nila ngayon si Sara Duterte
At kung talagang mayroong arrest warrant laban kay kay PRRD, mga kababayan, nako, expect sila na yung mga tao meron talagang gagawin, mga kababayan. At aside dyan, tandaan nyo, election year ngayon. Election year ngayon, mayroong kapangyarihan ang taong bayan na mamili ulit. Yan nga, itong sinasabi ng dalawang to, baka magsisi sila na baka nako, yung pinakaayaw nilang manalo, baka mag number 1 pa. Diba? Tandaan nyo, nangyari din yan kay Robin Padilla, mga kababayan. O, ang daming bash kay Robin Padilla. Yet, anong nangyari? O, number 1. Diba? Sino mang expect nyo na magiging number 1 si Robin Padilla? Ang sinusulong lang naman ni Robin Padilla ay federalism. Maganda din naman yung explanation niya. Kaya yung number 1. Sa kababash ninyo, para napopromote ninyo yung tao. Kaya, again, tandaan nyo kung ginusto nyo or gugustuhin yung arrestuhin si PRRD na po, humanda kayo sa resulta ng gagawin ninyo. Okay, mga kababayan, mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito, kung agree kayo, kung sasali kayo, kung ano mang mangyayari, if ever talagang meron. Okay? Comment kayo dyan kung handa ba kayo sumuporta dito kay PRRD hanggang sa huli. Okay? So, paki-like and share ng video natin, mga kababayan, para makita din ng iba. And then, of course, yung request ko, paki-subscribe na rin po ng channel. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.